Christmas just around the corner, many shoppers are flocking to the Balintawak Public Market, taking advantage of the lower prices compared to their local markets. The Department of Agriculture is also keeping an eye on price compliance, ensuring retailers stick to the maximum suggested retail price, while also investigating the source of some imported goods labeled as local. Vel Custodio tells us more. Ernesto came all the way from Marilao, Bulacan and took the opportunity to go to Balintawak Public Market to buy ingredients for the Christmas Eve celebration. Mas mura naman ngayon kasi sa lugar namin mas medyo mataas. Sa Marilao mataas. Ay, dumayo pa kayo dito? Opo, kasi namasyal kami dito sa ano ko, kaya namili na ako mga 340, mapata. Bali 50 ang dagdag kasi 290 lang dito eh. Kaya yung buto-buto, 300 doon dito 270. Kaya maramihan na Kaya marami na baka umabot na bagong taon to. Marina also went to the same market, saying prices there are cheaper. Valenzuela. Okay. So doon po mga magkano po ang halimbawa itong baboy na bilhin niyo po? 370. Tapos dito po magkano lang? 270. Maganda kung may oras pa ang ating mga mamimili, since ang Balintawak Market na hindi lang naman wholesale, pati retail din, pwede naman po silang dumiretso dito kung talagang gusto po nila makatipid. According to the Department of Agriculture or DA, prices of basic commodities are expected to remain stable until the end of the year. Based on the joint price and supply inspection conducted by the agency at the Balintawak Public Market, retailers of pork meat are complying with the maximum suggested retail price or MSRP. Pork shoulder and pige priced at only 290 pesos, while pork belly ranges from 340 to 360 pesos per kilo. Chicken is also available at around 140 to 165 pesos. Grilled fish is also popular for the holiday table. Milk fish or bangus is being sold for 190 to 220 pesos. Ang nakita natin sa sibuyas, halos lahat po compliant no doon sa ating 120 na white onions and 150 na red onions na imported. Meron lang po tayong isa na sinervan po ng ating notice to explain. Although sinasabi niya local daw po yun, pero mukha pong may pagdududa kami na local yun dahil nga po medyo matumal na ang supply natin ng local na sibuyas. Mukha po kasi siyang imported eh. Usually ba, anong itsura ba ng mga local? Yung ganito, medium size. Pero mas maganda pa yung pagkakatuyo. Talagang alam mo na yung itsura niya, hindi ganito ka-light. So batay po sa itsura imported siya. Mukha siyang imported. The DA will have several samples of onions from the said stall to undergo testing for verification whether these are local or imported. However, the stall owner admitted to the PTV News team that the onions are imported. Kasi ang kuha ko niyan sa India na yan, 1,280. Binibenta ko na lang ng 160, 140. Bali magkano po ang kita niyo po? Wala po, lugi na po. This was his defense for not complying with the MSRP. Kasi po ma'am, nabutan ng pagka bumaba yung gulay eh. Ito mataas pa nung nakuha ko, 1,280 ang isang bag. Eh ngayon na, 700, 600 na lang. Okay, so yung mga susunod yung pong kuha, mababa? Oo po. Kaya pinapaubos na lang namin kahit lugi na. Ang unang-unang hakbang na gagawin namin bilang isang market administrator, bibigyan po namin sila ng kaulang pag-uusap kung bakit mataas ang kanilang mga presyo. Ganun pa man, kung sila po ay hindi susunod, i-endorse po namin sila sa pamunuan ng business registration para i-revoke po ang kanilang mga lisensya. Meanwhile, some vendors have already responded to the notice to explain issued by the DA to several stalls in Metro Manila markets inspected by the agency last week. However, according to Assistant Secretary Guevara, the response of some retailers is still do not clearly state the exact source of their goods and who are their distributors or middlemen are. As a result, the agency is now coordinating with the market masters and local government units to track down the middlemen and determine how much onion and pork that do not comply with the MSRP are being sourced. The DA also aims to establish food hubs to give secondary markets more options to source cheaper and more accessible supply from the trading posts. Vel Custodio for the National TV Network for a new and better Philippines.